Bakit hinayaan ni Lord na patayin si Charlie Kirk? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Jean Samaniego. Hasik kaalaman ngayon. Christ knows best. Salamat po sa inyong pagsuporta dito sa ating channel. Happy birthday sa iyo, Doms Faustino. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Binabati ko rin po ng maligayang kaarawan si Brother Hubert Caiga, 50th birthday. Nakikigalak po ako sa inyong kaarawan. Now, yung topic po natin ay may kinalaman po sa sovereignty. Kasi nung nakaraan po, may nagtanong sa akin, ba't daw ba hinayaan ni Lord na, patayin si Charlie Kirk? Kumbaga, hindi niya pinigilan. Si Charlie Kirk po, hindi niyo po kilala. Siya po ay, maraming opinion patungkol sa kanya. Pero isang na-appreciate ko sa kanya, talagang prinipreach niya yung gospel. Kahit sa political side, kahit sa mga, sa academe, sa mga estudyante. So, though very political yung message niya, hindi niya pa rin kinakalimutan yung gospel, no? Yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, yung sagot po dun sa tanong na yon, bakit ba hinayaan ni Lord na ma-assassinate si Charlie Kirk? Masasagot po yan ng doktrina ng sovereignty. So, ano po ba yung sovereignty? Sovereignty is God's supreme rule and authority over all things. His will covers everything that comes to pass, leaving nothing outside of His control. Even evil and misfortune are subject to His governance, fulfilling His wise purposes. This sovereignty is not passive permission but active direction of history. So lahat po nang nangyayari sa mundo, ito ay dinadirect ng Diyos patungo doon sa goal niya, sa maganda niyang plano. For believers, it is a source of deep comfort, assuring them that every trial and circumstance is ordered for their ultimate good and for God's glory. Yung verse po natin ngayon ay matatagpuan po sa Psalm 115 verse 3. Sabi po rito, Our God is in heaven. He does whatever pleases Him. Ang aming Diyos ay nasa mga kalangitan, nasa langit. Kanyang ginagawa ang anumang kanyang gustuhin. Ibig sabihin, yung Diyos natin, nandun sa langit, tinitingnan niya yung buong creation, kontrolado niya lahat ng nangyayari. Ginagawa niya ang lahat ng kanyang naisin. Now, yung mga points po natin ngayong araw, the sovereign will of God, ibig sabihin ng sovereign will, yun yung kapangyarihan ng Diyos na He is in control. Absolutely. Walang nangyayari sa mundo na lingid sa kanyang kaalaman o walang permission niya or hindi niya actively ginagamit para sa kanyang kaluwalhatian. Yun po yung sovereign will of God. Kahit na yung mga masasamang nangyayari sa mundo, kontrolado ng Diyos yun. So, number 1, the sovereign will of God covers whatever comes to pass. So, pinapanood ko yung kamatayan ni Charlie Kirk. Apparently, merong sniper. 9 p.m. Apparently, merong sniper, or kung ano man baril na ginamit, talagang ibang klase yung kamatayan niya. Pagkabaril sa kanya, sakto yung damit niya, nakalagay freedom. So yung blood, talagang tumutulo doon, sumisirit doon sa, kumbaga bumubulwak doon sa damit niya na nakalagay freedom. So para sa akin, that's meaningful na yun yung kinamatay niya for freedom. Ayun naman po talaga yung pinaglalaban niya, freedom. At the same time, yung huling word na ginamit niya na sinabi niya ay violence. So isipin niyo yun, violence, pagkasabi niya nun, binaril siya, bumulwak yung tubig niya dito sa... So para sa akin, nangungusap talaga yun para sa akin, it's inspiring. Kasi yun yung kinamatay niya, yun yung pinaglalaban niya, freedom. Now, yung pangyayari na yun po ay nangyari, hindi dahil natutulog ang Diyos or nakalimutan ng Diyos yung mga bagay-bagay, hindi nakita ng Diyos may sniper pala, o kaya hindi man lang ginamit ng Diyos yung isang tao para iurong yung upuan niya kasi yung tama yan dito pwede nang sana nakaganon ng konti yun buhay pa siya sana ngayon. Pero lahat yun nangyari, merong pahintulot ng Diyos at the same time merong active direction ng Diyos kasi God has a beautiful plan. Merong plano ang Diyos. Now, definitely, yung sniper, meron siyang masamang plano. Pero, yung masamang plano na yon gagamitin ng Diyos para sa magandang kahihinatnan.
Now, yung sovereignty of God, may kaparehong istorya po yan sa Bible, sa Book of Genesis. Yung kapatid nila, yung 12 magkakapatid, no, yung isa doon ay si Joseph, pinagtangkan siya ng masama, no? Lahat na ng masama ginawa sa kanya. Tinapon siya doon sa balon, inihawon siya ulit, tapos binenta siya bilang alipin. Trinaydor siya ng kanyang mga kapatid. Pero later on doon sa istorya, sabi ni Joseph, yes, you intended it for evil. You intended to harm me. Masama yung binabalak ninyo. But God intended it for good. Masama ang plano nyo, pero may mabuting plano ang Diyos. Kahit yung kasamaan ninyo, ginamit pa rin ng Diyos. Now, pagdating sa New Testament, si Jesus Christ, pinagplanuhan ng masama ng maraming tao. May conspiracy against the Lord Jesus Christ. Yung ginawa nila, masama yun. Pinatay nila si Jesus Christ. But God accomplished something good and beautiful through the death of Jesus Christ. So, talagang yung mga pagkilos ng tao, mabuti man o masama, tsaka pagkilos ng Diyos, talagang hindi mo masasabi na, ganun katindi, ganun kabuti, ganun kasovereign ng Diyos na kahit pangit, kaya niyang gumawa ng mabuti out of that evil acts of men. So, ganun din po rito. Now, the sovereign will of God covers whatsoever comes to pass. Kung ano yung nangyayari sa buhay natin, kung ano yung nakalipas, kung ano yung mga nangyari na, lahat ng yon merong pahintulot ang Diyos. Hinayaan ng Diyos na mangyari yun for a reason, for a purpose. Sometimes, Diyos lang ang nakakaalam ng reason na yun o ng purpose na yun. Kailangan natin siyang pagtiwalaan. Now, yung namatay si Charlie Kirk, maraming taong na-inspire, maraming taong gustong tularan siya. Maybe that's one of the million reasons ng Diyos kung bakit niya hinayaang mangyari yun. Point number 2, the sovereign will of God controls even evil and misfortune. Kahit yung evil and misfortune, may kalamidad, bumagyo, binaha, o namatayan ka ng mahal sa buhay, merong nagkasakit sa pamilya mo, tandaan mo sa isipan ng Diyos, God is doing something good. Wag po kasi nating isipin or wag nating tingnan ng mga bagay-bagay sa maliit na perspektibo lamang o sa maliit lang na pagtanaw na tinitingnan mo lang siya as is sa kasalukuyan. Pag nag-isipan Diyos, eternal, pang walang hanggan. Tingnan niyo po siguro yung mga biblical characters sa Bible. Sila Apostol Pablo, ang dami nilang question bakit nangyayari mga bagay na nangyayari sa kanilang paghihirap, pagdurusa, etc. etc. Siguro kung titingnan nila yun sa sitwasyon nila at that point in time, malaking problema. Parang, Lord, ano ba, pinabayaan mo na ba ako? Bakit kami nakakulong? Bakit kami hinahagupit? Bakit kami pinapersecute? Inuusig? Pero sa perspective ng Diyos, Paul, mga apostol, yung plano ko, eternal yan. Lahat ng nangyayari sa inyo ngayon, may impluwensya nyo lahat ng mga nabubuhay ng mga Kristiyano. Simula sa time nyo hanggang sa 2025, 2026 hanggang year 3000. So, hindi natin alam yung plano ng Diyos. Hindi na natin alam kung paano gagamitin ng Diyos yung mga nangyayari sa buhay natin para sa mga anak natin, sa mga apo natin, sa susunod na henerasyon. We don't know. Diyos lang yung nakakaalam. And we have to put our trust in God. Tanda natin, He controls even evil and misfortune. Kahit yung mga kalamidad, sakit, karamdaman, kahit ng mga problema dumarating sa buhay natin, may plano ang Diyos. And He can use something evil, katulad nito, katulad ng nangyari sa Panginoong Jesucristo, katulad ng nangyari kay Joseph, for something good. Ang kailangan lang natin ay mahalin ang Panginoong Diyos. Sabi po sa Romans chapter 8, ang Diyos ay kumikilos, nagkakalakip-lakip ang mga lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin sa mga taong nagmamahal sa Diyos. So instead na maging busy tayo, tanungin ng Diyos, Lord, ba't nangyari sa akin to? Maging busy na lang tayo, mahalin natin ng Diyos. At hayaan natin si Lord ang kumilos sa atin, hayaan natin magkalakip-lakip ang lahat ng nangyayari sa atin para sa ating ikabubuti na nagmamahal sa Diyos. Point number 3, the sovereign will of God comforts believers in times of suffering. Nagdurusa ka ba? May problema ka ba? May matindi ka pang pinagdadaanan? Ano ba yung pinapasan mo sa balikat mo ngayon? Mga kapatid, I want you to be comforted by the sovereignty of God. Sa pamilya ni Charlie Kirk, definitely, may mga bata pa siya, mga anak, meron siyang asawang naiwan. Ito yung comfort na mga naiwan. Comfort din sa atin, mga kapatid, na God is sovereign. He knows what He's doing. Pwede mo siyang tanungin, of course, Lord, please let me know. No, baka i-reveal ng Diyos sa iyo. More often than not, sinasabi ng Lord, pinapahayag ng Lord sa atin kung ano yung mga bagay na ginagawa niya sa buhay natin. But
If God is silent, so what? Just put our trust in God. We don't have to know everything. It's enough that God knows what He's doing in our lives. It's enough that God has a beautiful plan for our lives. Kahit na naghihirap tayo, nagdurusa tayo, may plano ang Diyos, sapat na yon at kailangan nating panampalatayahan yon. Kaya po, ito yung ilan sa ating mga application ngayong araw. Number 1, find comfort in God's sovereignty. Comfort. Malaking comfort po sa akin na alam ko na ang Diyos hindi nagulat sa mga aksidenteng nangyayari sa buhay ko. Kasi walang aksidente sa Diyos. Hindi nagugulat ang Diyos sa mga mangyayari sa buhay natin. God knows exactly what will happen to each of us. Kahit nasa paningin natin, aksidente, sa Diyos walang aksidente. God knows exactly what He's doing. And number 2 po, feast in the presence of your enemies. Kahit na ang dami mong kaaway sa paligid mo, ang daming mga tao nagwi-wish ng masama sa iyo, you feast. Ano yung feast? Magpiesta ka. Kumain ka ng, walang takot, walang pangamba. Alam mo, isang taong kumakain in the presence of his enemies, confident yun. And that is what God wants you to be confident. Sabi nga ni Haring David sa Psalm 23, verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Bakit? You are my shepherd. Walang magagawa ang tao, kahit sinong tao laban sa akin kung hindi mo pahihintulutan. Sa'yo ako nagtitiwala, sa'yo ko merong confidence, at right now, kahit magpiesta ako, nakatingin lahat ng mga kaaway ko, wala silang magagawa kung hindi mo pahintulutan. At kung pahintulutan mo naman, Panginoon, thank you. Thank you because I know you know what you are doing in my life. So feast in the presence of your enemies. It's one way of showing to God, Lord, I put my trust in you. This is one of the ways to tell God, Lord, my confidence is in you. I will feast in the presence of my enemies. And number 3 po, fall in love with this biblical doctrine. Alam niyo po, doon sa doktrina ng sovereignty of God, marami pong may ayaw niyan. Maraming tao hindi matanggap na, si Charlie Kirk, pinatay. Para sa kanila, yung Diyos, hindi, at that time, nagulat. Hindi rin inaasahan ng Diyos na mangyayari yon. Na para sa kanila, gusto nilang isalba yung pangalan ng Panginoon na, Lord, excuse ka dito. Kasi hindi mo alam na nangyari to. Na aksidente to, you were not there. Para bang, hindi nakatingin, hindi aware si Lord at that time. Marami pong gano'n naniniwala, no? Tinatry nilang isalba yung Diyos sa akusasyon na He is all-powerful. He knows everything. Pero ako po naniniwala ko, He is all-powerful, He knows everything, pero hindi natin siya dapat sisihin. Sa halip, dapat pa natin siyang pasalamatan at papurihan sa lahat ng nangyayari sa atin. Alam niyo pa man nagka-problema ka, sumamba ka sa Panginoon. Doon mo mas lalong mauunawaan. Magpuri ka sa Panginoon. Just worship Him, adore Him. Doon mo mauunawaan kung ano yung mga plano niya sa iyong buhay. Now, gusto ko lang i-share din sa inyo itong isang verse na ito. Sa Psalm chapter 116 verse 15. Sabi po dito, precious in the sight of the Lord is the death of His faithful servants. Sa paningin ng Diyos, yung taong namamatay na naglilingkod sa Kanya, that was precious. Tingin ko nga, excited si Lord na kunin na yung mga naglilingkod sa Kanya ng tapat. Gusto na kitang makita ng personal. I want to reveal my glory to you. Kunin na kita. Pwede naman sanang iurong ng konti ng Diyos yung leeg niya para hindi siya mamatay Pero sa tingin ko, sabi ni Lord, kailangan ito na talaga yung end ng buhay niya. Kasi gusto kong ihayag yung glory ko sa Kanya. Tandaan niyo po yung sinabi ni Apostol Pablo, it is better to be in the presence of Christ than to be here in this world. So, nasa mas maganda siyang kalagayan. Sa paningin lang natin, para siyang pinatay, victim. Pero sa paningin ng Diyos, He's a victor, mananagumpay, at nasa maganda na siyang sitwasyon. So, ako personally, na-inspire ako sa buhay niya kasi 31 years old lang siya. He did so many things. Ang dami niya na-accomplish at 31. Now, para po sa ating discussion, how does knowing God is absolutely sovereign give you comfort and confidence in everyday life? Tayo po'y manalangin. Sovereign Lord, I bow before you as the King who rules over all things.
with perfect wisdom and power. Thank you that nothing in my life is outside your control, and that you are working all things together for my good and your glory. Teach me to trust your purposes when I don't understand, and help me submit my plans to your will. I praise you for saving me by your sovereign grace in Christ. In His mighty name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po kay Sir Hubert na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Kung kayo po ay merong natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.